inaccept yung lalaki mong anak na nagpakabakla, yun ba mabuting tatay? O mabuting tatay, yung nagagalit? Bakit ka bakla? Lalaki ka na ginawa ng Diyos. Okay, to Mr. Aragon, I'm addressing this specifically to you dahil, to be honest, I'm tired, I'm hurting, and pagod na din akong mag-defend and protectionan yung nanay ko. Parang kinundina mo kami dahil inaano namin yung tanggap namin mga anak namin. Dahil members ng LGBTQ. Unang-una, wala akong babrahan. Pangalawa, masyado namang malisyoso naman yung kita lang yung papatulan mo na agad ang nanay mo. Wag ganon. Nagsalita na si Sofia Trazona, anak ni dating sex bomb member Easy kaugnay ng kontrobersyal na interview ni Alvin Aragon. Ibinahagi ni Sofia na pagod na siya sa isyu at nilinaw na wala siyang intensyong manira. Isiniwalat ni Sofia ang kanyang mga hinanakit at kung ano ang ginagawa sa kanya ng kanyang stepfather na akala niya ay tama, na hindi alam ng kanyang ina na si Easy. Sa hindi nakakaalam, si Sofia ay isang trans woman at ang kanyang tunay na pangalan ay Andre Trazona at pinalitan niya ito ng pangalan ng babae at naging Sofia Trazona na ito. Narito pakinggan ang kanyang video. Okay, to Mr. Aragon, I'm addressing this specifically to you dahil, to be honest, I'm tired, I'm hurting, and pagod na din akong mag-defend and protectionan yung nanay ko. Sa lahat ng mga interview, sa lahat ng mga nangyari din dito sa social media, napapagod na din ako. Gusto ko na din matapos lahat ng to. And hindi ko din alam kung saan nanggagaling yung galit mo dyan sa puso mo. Kasi, to be honest, dapat naman, 'di ba, full of love tayo eh. Pero wala naman kasi talagang perfect na Christian. Pero at the same time, bakit wala nang grace, wala nang compassion, di mo kayang magbigay ng grace and compassion. Tapos, bakit kailangan mo sirain yung sarili mo? Bakit kailangan mo din ako sirain? And honestly, pagod na ako. Hindi ko alam kung kailan matatapos to. I even protected you sa isang interview. Hindi ko nga sinabi na pero yun talaga yung totoong nangyari. I even choked for how many seconds bago mo tinigil yung sakal na yun. Pero nung time na yun, hindi ko pinersonal yun dahil akala ko nung time na yun, normal lang yung ganung pagdidisiplina. Pero habang lumalaki ako, mali pala talaga yun. And pagod na ako. Tama na. And wala akong intensyon na sirain ka. Wala akong intensyon na masira yung family nyo. I'm happy for you guys. Susuportahan ko kayo kung saan man nyo gusto mapunta in life. And let's just focus on that. Let's just focus on whatever we wanted to do in life. Ayun lang. Maraming salamat. Galit na galit, gustong manakit kuya. Alam ko, trending ka for how many weeks na ba? O with days, hindi ko alam. Ayoko sa masalita. Kaso, binanggit mo yung pangalan ko kuya eh. Binanggit mo kami. Parang kinundina mo kami dahil inaano namin yung tanggap namin mga anak namin. Dahil members ng LGBTQ. Bakit ka naman, anong pakialam mo? Ikaw ba na may ambag ka ba na kahit ng preschool? Oo. Nagbigay ka ba ng baon? Charot lang. Diba? Kasi meron pang palakpak. Woo! Iba yung galit mo, kuya. Woo! Palakpakan na. Hindi na, in fairness, nag-come out ang anak ko at sinuportahan ko. Hindi naman lahat palakpakan ako. Marami din naman na makilangilan na. Siyempre, of course, mga katulad mo, hardcore na Christian. Although marami mga kilala din ng mga Christian na may respeto naman. Kuya, ikaw kasing galit mo iba eh. Woo! Palakpakan natin. Magkamagalit. Feeling ko, one of these days, makakatain ka rin ng palakpak. O, sa mukha. Charot. Charot lang. As lagi minimension yung Bible, ayokong pag-usapan ng Bible kasi
Lagi niya binabagit yung Sodom and Gomorrah. Yung totoo ko, andun ka ba? Baka meron ka, baka na Facebook Live mo. Again, nagjo-joke lang ako Pero totoo lang, nairita ako, sa totoo lang. Yun lang talaga. Ganda ako sa joke kasi yung galit ka sa buong member ng LGBTQ. Parang, hindi lang sa LGBTQ+, sorry, medyo yung galit ka sa mga panamit, yung mga songs and everything. Ang dami so, ilan na lang kayo pumunta sa langit? 7? Naniniwala ako si Lord accommodating. Oo, hindi yan magkatanong pagdating sa, pag namatay ako, tanongin yan, ang titingnan niya laman ng puso ko. Makikita hindi perfecto to, pero at least ganito, tama. Ganun na feeling ko, hindi yung ilang beses sumayaw ng spaghetti po ba? Gumiling ka, di ba? Ilang beses ka nakita ko yung kot mo sa shorts. Diba? I mean, come on. Niniwala ko na meron tayong Panginoon na accommodating. Oo, kasi feeling ko parang kayo-kayo lang. Meron ba kayong GC? Ni Lord, tsaka ni Jesus? Oo. Again, nirespeto ko lahat ng religion. Even sa mga hindi niniwala sa religion. Nakalagay nga sa Bible, kung Bible pag-uusapan, love thy neighbor. Wala nakalagay doon na love thy neighbor, puwera sa mga bading at mga tomboy. Diba? Ang hirap Ang hirap, kasi kung literal natin yung Biblia, yung pag-usapan kasi hahaba. Ang sabihin ko lang, hanggat wala kang inaapakang tao, naniniwala ko si Lord, may sarili akong relationship kay Lord, wala nang pakialaman, wala tayong pakialaman doon. Personal relationship natin yun, mapabakla ka man, tomboy, arusep, halamang dagat. It's between me and Him. Wala dapat humusga. Oo. Kuya, dahan-dahan din. Pwede ka na magsabi ng opinion mo. Pero para i-drag mo yung name namin na parang akala mo asama-sama magulang. Medyo ka doon, kuya. Sinasabi ko sa'yo. Oo. Ulitin ko, love thy neighbor. Sa Biblia yan. Oo. Tsaka diba, nakalagay sa Biblia, God is love. So, again, respeto lang sa atin, sa isa't isa bilang tao. At kuya, sana kumalma ka. At wag mong husgahan ang pagkapalaki ko sa anak ko. Uulitin ko, at least hindi kriminal, hindi nag-addict, hindi addict or something. Hindi kami biyat, hindi perfecto ang relationship namin. Pero, masabi ko, may tama akong ginawa. Pangalan mo, anak, sa kanyang, nakalimutan yung pangalan. O basta yun. Oo, kung nanonood ka, hi. I'm so proud of you. At I'm pretty sure maraming sumusuporta sa'yo. At, teka lang, at dahil dyan, spread love. At, again, respeto natin ng isa't isa sana. At kalma. Kumalma ka, kuya. Yun lang. Alam ko may mga nega pa rin dito para walang pakialam. Himwa. Oh. Guys, eto, makinig kayo Ito. Sabi ni Brother Alvin, eto mga nanay na walang bra sa loob ng bahay, ayusin mo yung damit mo. Magsuot ka ng bra dahil sa'yo magkakasala ang mga anak mo. Sabi ni Lord, kung dahil sa'yo magkakasala yung mga basta mabuti pa magpakamatay ka na lang. Grabe yun yung buti pa magpakamatay ka na lang. Brother, unang-una, wala akong babrahan. Pangalawa, masyado namang malisyoso naman yung kita lang yung papatulan mo agad ang nanay mo. Wag ganon. Ako nga nakita ko itlog ng tatay ko nung kumakain kami sa sahig kasi wala kami lamesa Natuka nga ng bibi yung itlog niya Nalaga akong bibi sa silong namin, natuka yung itlog niya Nag-isip ba ako ng Grabe naman, sukoro. Kasi wala siyang pambiling brief. Siyempre, unahin namin yung bigas bago brief.